Yan. Uy, tumalon. Yan. Okay na po. Hindi yan po mukhang nagbebenta ng appliances. Sige po. Tayo po ay magsitayo po muli at tayo po ay kaya naandito upang mag-aral ng salita po ng Panginoon. Kung inyong makikita ang service ng ibang simbahan, umaga pa lang and then tapos na. Yun yun. Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ang Sunday ay binigay ng buong maghapon para po sa atin. Okay, so kumbaga po ay hindi tayo mas better sa mga iba, kundi mas nalulugod natin ang Panginoon. Dahil lang binigay niya sa atin ay mahirap kasing bubuhayin ka lang ng Panginoon half day. Hindi po, mahirap na ang ibibigay sa iyong sweldo ay half day. Mahirap na ang iyong parte ay kakalhati. So wag din naman nating ituring sa Panginoon ang kakalhati. Hindi niya deserve yun. Okay po? So ngayon pong hapon, tayo po yung mag-aaral ng isa pong attributes ng God the Father. So kung kanina po yung Holy Spirit, ngayon po ay God the Father. Sa Romans chapter 2, verse 4. So pakibasa po ng mga babae ang English version and then sa mga lalaki po ang Tagalog version. Yan. So Romans chapter 2, verse... Ano sabi ko kanina? 2 verse 4. Ano pong babasa? 4 na lang po ang mga babae. And then sa English and then lalaki sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo sa verse 5. Ready na po? Nakita niyo na po? Okay, ready now? Read. Tagalog po, mga lalaki. Ready now? Read. Okay, sabay-sabay po sa verse 5. Ready now? Read. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So ating pag-aaral ay the Father's long-suffering. Pari po muna tayo. Tayo manalangin. Panginoon, magandang hapon pong muli. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay, sa kaligtasang di nawawala. Sa araw ng Sunday na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, at patuloy na pinapahiram. Tunay na kayo po yung napakabuti, Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang Lunes hanggang Sabado upang gawin ang mga bagay na dapat namin gawin. Sapat, Panginoon, na kayo narapat ibigay ang araw ng Linggo upang kayo po ipanambahan ng buong maghapon, Panginoon. At alam namin na ito po yung sa amin pong kabubuti, Panginoon. Salamat din ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay nito ay para sa inyong kapurihan. At alam namin, Panginoon, na kayo amin nalulugod sa mga ginagawa po namin ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, kami naman po, Panginoon, inarito na, itama niyo po ang aming motibo, dahilan kung bakit kami sumasamba, at ang hugot kung bakit namin ginagawa ang mga bagay nito, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos sa akin muli, Panginoon. Ilagay niyo po ko sa likod ng pulpito. Kayo po ang tunay na magsalita. Kayo po ang tuloy na mataas, mapurihan, Panginoon. Ilagay niyo po saan ang kapurihan. Kayo po ang patuloy namin makilala sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Salamat po muli. Patawad sa mga nagagawang kasalanan, mga pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. So, magandang hapon po muli. Salamat po muli sa pribilehiyo ng binigay ng Panginoon sa akin. Ganun din po kay Pastor. So kung bakit po kayo nagtataka, bakit ako po uli? Kasi nagkasabay po halos ng schedule po ng rotation namin sa hapon, ay nagkataong ako po uli ang nakatapat po sa schedule. So, tuwing hapon po, tuwing Gospel Hour, tayo po yung nag-aaral ng attributes po ng Diyos Ama. So muli po, ang ating pong Diyos ay isa lamang na mayroong tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. And ang bawat attributes na meron ng Diyos Ama, ay meron din ng Diyos Anak, at meron din ng Diyos Espiritu Santo. Sila ay isa sa tatlong persona na sila po ay nagkaka-isa. Pero ngayon pong hapon, ating pong i-highlight ang isang attributes po ng Diyos Ama, yun po ay ang kanyang long-suffering. So, base po sa ating binasa, ang ibig sabihin po ng long-suffering ay banayad sa pagkagalit. Yan. Sino po kaya ang pwede nyong maituro ngayon? Tingnan nyo nga inyong katabi. Yan po kaya ay qualified sa magiging long-suffering. Pwede na kaya? Pasado na? Pag nakikita ko yung mahaba ata ang aking paghihirap. So, ang long-suffering po ay banayad sa pagkagalit or mapagtiis. Madami po kasing definition pa ang long-suffering. Pero sa ating pong nabasa, yan po yung halos masasummarize natin sa banayad sa pagkagalit. At alam niyo po, masarap pag-aaralan ang attributes po ng Panginoon dahil alam natin na hindi natin to attributes. Hindi ka po, pag nasanay ka na kasi sa attributes ng tao, pag nakakita ko ulit ng bagong ganong uling attributes, mananawa ka eh. Kunwari po sa Pilipinas, tagadagatan.
Palagi mo nakikita yung Alphamart, palengke, yung daang sira-sira. Pero pag ikinakarating ng Singapore, tataas ang building. Wala nito sa amin. So na-amaze ka na nasasarapan ka sa iyong nakikita kasi hindi mo yung madalas nakikita. Ngayon, ang Diyos ay masarap pag-aralan dahil napakalayo ng kanyang attributes sa atin. Diyan pa lamang po sa long suffering. Yung Diyos na banayad sa pagkagalit ay napakalayo sa taong napakabilis mapuno. So, kasi ang Diyos ay kabaliktaran kung ano pong meron tayo. Kung siya long suffering, tayo naman ay mabilis magalit. Kung siya mabait, siya tayo hindi mabait. Kung siya matuwid, tayo hindi matuwid. Kung siya mabuti, tayo hindi mabuti. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon na siya ay ating mapapag-aralan ngayon pong hapon. Kung kayo po ay isa din po sa kung bakit natin nasabing kabaliktaran ang attributes ng Panginoon sa tao, yung movie pong kapag puno na ang salop. Ganun, FPG ka po yun. So kapag puno na yung salop, kapag napuno na yung tao, alam mo nang meron ka ng kalalagyan. So ganun ang tao eh. May kalalagyan ka kapag napuno na yung salop ng kanyang pagtitimpi. Ngayon, ating pag-aaralan, ang attributes po ng Panginoon sa kanya pong pagiging banayad sa pagkagalit. Kung inyo din pong mababalita, kung bakit nyo po ma-appreciate sana ngayong hapon, kung kayo po aware sa mga balita na meron na lamang nasagi, bigla na lang binaril. Natingin na lang ng masama. Ano tawag doon? Kinursunada na agad. Inabangan, pinatay. Bakit? Kasi ang kanilang kasalanan ay yun yung bumubukal sa kanila. And makikita natin na, Lord, salamat, hindi ka katulad nila. Na hindi, ang Diyos katulad ng tao na kapag nagawa mo ng mali, ay papatol ka agad. So, dun po sana natin ma-appreciate yung pagiging banayad sa pagkagalit po ng Panginoon. Sa definition po ng long suffering, ayon po sa My Sword, ay ito po yung mga kalapit niyang word. Patience, endurance, ano po basa dito? Constancy. Yan. Constancy, steadfastness, perseverance, patience po ulit, forbearance, long suffering, slowness in avenging wrongs. So, ang Diyos naman po ay meron naman siyang paghuhukom. So, ang atin lang pong pag-aaral, yung mabagal niyang pagpataw kagad ng nararapat. Okay po? So, yun po ang ibig sabihin ng long suffering sa words po ng definition. Ngayon, ang atin po ngayong hapon, sabi ko nga po sa inyo, dalawa lamang ang kinakadulutan ng kinakabahan. Kung anino po ay napaikli, ay ditingnan po natin kung tayo ay mapapaikli uli ngayon o mapapahaba naman. Yan. So, number 1 po natin, ang ating po pala pag-aaral ay the effects of Father's long suffering. Ano ba naging epekto nito? Kung ang Diyos, ano naman kung ang Diyos ay mahaba ang kanyang pasensya? Kung siya banayad sa pag-aaral, ano naging epekto nito? Meron po tayong dalawang bagay na pag-aaralan. Dalawa lamang po ito. Number 1, ang una pong epekto nito ay sa unbeliever. Ano naging epekto nito sa mga unbeliever? Ang sabi po ng chapter 2 verse 4, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, doon po tayo magdidwell sa pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Bakit po nabanggit yan? Sa discussion po kasi ng chapter 2, yung verse 1, 2, and 3, ang sabi ng verse 1, taas po tayo ng verse 1, dahil dito, wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol. And lahat tayo nakaranas humatol. Kasi ang tao po ay napakalikas na judgmental. O tao, sino ka na humahatol? Sapagkat sa paghahatol mo sa iba, pagdigaman pag naturo daw sa iba, yung tatlo nakaturo sa iyo. Sapagkat sa paghahatol mo sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Bakit? Bakit daw kapag meron kang pinula sa iba, ay magiging pula mo din? Bakit? Sapagkat ikaw na humahatol ng judgmental, ay gumagawa din ng gayon mga bagay. O kunwari, lagi ka namang late. Pero pag tinignan mo na yung sarili, late ka din naman. Oy, ikaw naman inangungupit. Pero kung babalikan mo yung sarili, nangungupit ka din naman. Ikaw naman madaming pagkukulang, madami din akong pagkukulang. Sa katuturo natin sa iba, wala tayong madadahilan. Bakit? Gumagawa ka din ng ganung mga bagay. Ikaw naman mahina ka din. Ikaw naman nagkakasala, nagkakasala din. So wala tayong taka sa Panginoon. Kung bakit ang judgment natin ay bumabalik din sa atin. Kumbaga pag binato mo ng flashlight ang salamin, babalik sa iyo yun. So pag nang-judgment ka ng iba,
Humatol ka sa iba, babalik yun sa atin. Bakit po? Sa verse 2. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos, so atin pong aalamin, ano ba yung pinagkaiba ng hatol ng tao at ang hatol ng Diyos? Napag-aaralan po natin, God's judgment. Verse 2, nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Laban sa kanila na mga nagsisigawa ng ganong mga bagay. Ito pa magandang bagay. Pag ang Diyos ang humatol, hindi siya katulad ng tao. Bakit? Walang babalik sa kanya. O kunwari, pag ang Diyos ay bumatol, ikay mamamatay tao, walang babalik sa kanya. Kasi hindi siya pumapatay ng tao. Hindi literal na wala siyang pinatay, kundi yung kasalanang ihahatol na sa iyo, hindi niya ginawa. Okay? So walang balik sa Panginoon. So ang kanyang paghahatol ay ayon sa katotohanan. Sa kanyang attributes pa din. Laban sa kanila, nagsisigawa ng gayong mga bagay. Kaya po magandang balita sa Panginoon, kapag siyang humatol, wala tayong takas. Kasi wala tayong isusumbat pabalik sa Panginoon. Okay? So sabi ng verse 3, at iniisip mo bagay ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng ganong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makakatanan sa hatol ng Diyos. Kasi ang madalas pang ginagawa ng tao, tuturo na iba, ayun. Nang gusto niya, makatakas ako sa hatol ng Panginoon. Kasi sisi ko sa iba, baka ako'y makakalampas. Ayun na yan, tinuturo ko. Pero ang sabi ng verse 3, hindi ka makakatanan sa hatol ng Diyos. Bakit? Kasi yung tinuturo mo, ay ginagawa mo ding bagay. So, ganun po ang paghatol ng Panginoon. So, ano naging epekto nito sa mga unbeliever? Sa verse 5, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, yun na po yung isa sa epekto, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Under po ng to the unbeliever, letter A, medyo mahaba po kasi yung verse na pong kinuha ko mismo, they harden and impenitent, yung kanilang pusong matigas at hindi nagsisisi, pag sinabi mong nag-treasurette, sa Tagalog, ay nagtitipon. Anong kanilang tinitipon? Wrath or galit and revelation of righteous judgment of God. Ang una naging epekto nito sa unbeliever, lalong tumigas ang kanilang puso. And lalo silang hindi nagsisi. Yung sanang long-suffering ng Panginoon na hindi kaagad siya pumapatol, imbis sa paganda, lalong sa palala. Imbis na sila yung magsisi, ang naging dulot sa kanila ay nagmatigas sa kanilang puso at lalong hindi po silang nagsisi. Pero makikita po natin na ang long-suffering ng Panginoon ang nag-go-hold kung bakit ang unbeliever ay buhay pa hanggang ngayon. Okay? Kasi po, kumbaga sabi nga nun, treasurette, nahiipon lamang. Ang Diyos ay hindi po katulad ng tao na kapag nakalimutan niya ang atraso mo, okay na. Ang Panginoon po hindi ganon. Sa unbeliever, hindi niya kinakalimutan, naiipon ito, and then yung kanyang galit at yung kanyang tapat na paghahatol, naiipon, and then pagdating ng araw ng kapuotan, dun niya ibabagsak. Kumbaga po sa mababaw na interpretation, kunwari ako, may magulang. Ako ngayon ay nakapangupit. So, after ko mangupit, nahuli ako. And then, hindi ako pinagalitan ng aking tatay. Pinalampas niya. So, ako, imbes na ako'y magsisi, ano ka, galing ni tatay, hindi ako pinamarasahan, kasi, mangungupit uli ako. Imbes na siya makita niyo kabutihan ng Panginoon, lalo niyang pinagmatigas sa kanyang puso at hindi nagsisi. Ganun po ang naging epekto ng kasalanan or ng long-suffering ng Panginoon sa mga unbeliever. Lalong pinatitigas ang puso at lalong hindi nagsisisi. Kumbaga napakaganda ng attributes ng Panginoon ng Diyos Ama. Pero dahil nga unbeliever, ang naging epekto sa kanila ay lalong magrebelde sa Panginoon. Sabi po ng verse 8. Ito po yung naging epekto pa sa mga unbeliever. Medyo malalim lang po sa English. Datapwat sa mga palaaway, or unbeliever, sa mga hindi nagsisitalipa sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan, so imbis na magsisi, ay lalong sumunod sa kalikuan, ito ang kanila. Ito ang pupunta sa mga unbeliever. Kagalitan at kapuotan. Hindi ko na pinaghiwalay.
Kasi po ang galit ay halos kapatid ng puot. Mas mataas nga lang po ang puot. Kapag galit, okay pa yan. Pero pag napupuot na, mas malalim na po yung galit. Ano naging epekto sa mga unbeliever? Under ng they hardened and impenitent heart, indignation and wrath. Yan. So yun po yung kagalitan at kapuotan. Yun na po yun. In English lang natin. Upang makita natin yung nagiging epekto. Sabi ng verse 8, pero bakit nga ba, sabi niyan, kagalitan at kapuotan, pero bakit hindi pa nangyayari? Ano po ba ang sabi ng Psalm 7 verse 11? Ang Diyos ay matuwid na hukom, oo, Diyos na may galit, araw-araw. So kung ang Diyos ay galit araw-araw, bakit at mayroon tao pa ngayon? Bakit mayroon pang natitira? Ang nag-hold po nun ay yung long suffering. Kung bakit ang unbeliever ay buhay pa ngayon, kahit may indignation and may wrath, meron pa pong long suffering ang Panginoon. Yun yung nag-hold. Kung baga po sa dam, yung dam, papamutin tubig, yung dam ang mag-hold, ito yung tao. So, imbes na itong tao ay lumikas, dahil meron pa parating na tubig, dahil naman merong dam, may dam naman, dito na ako. Hindi na ako aalis. May nag-hold naman nung dam nung tubig. Ganun na nag-epekto sa kanila. Imbes na binibigyan pa ng chance upang makatakas, makalikas, edi yun, lalong ini-enjoy yung long suffering ng Panginoon. So kung bakit meron pa pong tao ngayon na kahit sila hindi nagsisisi, kahit ang Diyos ay galit araw-araw, yung long suffering po ng Diyos Ama ang nag-hold doon. Ano po? So, nag-gets po ba? Yan. So yun po nag-hold ng indignation and wrath. Ano pa po yung hino-hold ng long suffering ng Diyos Ama? Sabi ng verse 9, kapighatian at kahapisan. Yan. So, yun pa po yung hino-hold ng long suffering. Sa English ay tribulation and anguish. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama or sa unbeliever, ng Hudyo, unang-una at gayon din sa Grego. So makikita po natin dyan na mayroon pong epekto ang long suffering ng Panginoon. Una ay sa unbeliever, pero nakita natin na yung long suffering ng Panginoon ay sa palala ang naging epekto sa unbeliever. Ang nakuha nila ay indignation and wrath, tribulation and anguish. So paano mamimit ang justice ng Panginoon? Kung siya ay matuwid at dapat parusahan ng makasalanan, dyan ang po darating ang 7 years of tribulation. Kung bakit mayroong 7 trumpets, 7 seals, 7 bowls, na ibabagsak ng Panginoon yung naipon niyang galit, hindi niya kinalimutan, pero pagdating ng tribulation, tayo naman nasa langit na dahil tayo naligtas, pero dahil hawak ng Diyos ang kanyang galit, yung long suffering ng Panginoon ibus na, kung sa pantay puno na yung salop, kanya nang ibabagsak. Ganun na magiging epekto po sa unbeliever. Kaya kung kayo pinagbabasa ng Book of Revelation, nakakapanood ng end times, makikita natin na grabe po ang tinitiis ng Panginoon. Kasi nagdulot ng ganong klaseng parusa, yung inipong parusa ng Panginoon. So, makikita natin dyan, yung long suffering po ng Panginoon, ang nag-hold ng kanyang galit. Tingnan po sabi ng Romans, chapter 9, verse 22 and 23. Pakibasa nga pong sabay-sabay. Yan. Ano? Okay, so ang 23. Sa baba. At kung, upang? Sige po, dun po muna tayo sa verse 22. Ang discussion ay merong patterns, freedom. Ang magpapalyok ay merong kalayaan sa kanyang gagawin. Sabi ng verse 22, ano kung ang Diyos ay inibig ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod, yung long suffering, sa mga sidlan ng galit na nangahanda sa pagkasira. So yung merong mga, sa English po yan ay, vessel, sa English po, anong English? Wala akong English din dala vessels of wrath, fitted to destruction. So yan po yung mga unbelievers. So yan po ay sa, mas malalim pa, yung mga hindi pinili ng Panginoon. And may kalayaan ng Panginoon. Kasi lahat naman po tayo hindi ka pili-pili, lahat naman tayo ay vessel of wrath. Pero salamat, may pinili ang Panginoon unto His salvation. Okay?
So ngayon, ano nag-hold sa vessel of wrath upang hindi masira? Make His power known, endured with much long-suffering. So nag-hold ng galit para masira ang mga unbeliever, ay ang long-suffering po ng Panginoon. Lagi niyo pong isa sa isip yung dam. May tubig, may dam, may tao. Sa unbeliever, imbes na umalis, lalo siyang nag-stay doon. Sabi po ng 1 Peter 3 verse 20. Yan. Pakibasa po ng mga inaantok na. Okay, walang babasa. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ready now? Read. Okay, nabanggit po ulit dyan na noong unang panahon, ang God the Father ay may mga suwail na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Ganito po yan. Ang kwento ni Noe, ganito. Sabi ng Panginoon, nakita niya ang kanyang mga nilikha na mabigat at ang kanilang haka ng puso ay pawang masama na lamang na parati. So ang justice ng Panginoon, kailangang awasakin at gunawin ang mundo. Pero, hindi niya kagad po ginunaw. Kung ginunaw niya kagad yon, justice kagad ang nakuha ng tao. Ubos ang tao. Pero ang sabi sa Genesis chapter 6, binigyan niya pa ng 120 years ang tao upang magsisi. At napakahabang panahon upang magsisi. Anong pinagawa muna ng Panginoon? Noe, gawa ka muna ng daong. Mangaral ka muna. Oy mga tao, magsisi na kayo. Merong bahang darating, gugunawin ang ating mundo. Pero ano ang sagot ng unbeliever? Baliw ka na ata. Wala namang ulan. Wala namang bahan, hindi nga na ulan. Tapos magtatayo ka ng daong doon sa ibabaw ng bundok. So yung time sana na binigay ng Panginoon upang sila magsisi, lalo silang nagmatigas. Nasana yung long suffering ng Panginoon, tinik na nila at nagsisit, sumakay sa daong, hindi po ganun nangyari. Ang naging nangyari sa mga unbeliever, ayaw, pero nung naubos na yung long suffering na ibinigay ng Panginoon, totoo po ang nangyari. Kaya merong Mount of Ararat na doon sumadsad ang Noah's Ark na ngayon ay ating pinag-aaralan. So, ang long suffering ng Panginoon ang naging dahilan kung bakit merong 8 people na naligtas. At yun po yung pamilya ni Noe. Na sa panahon po natin ngayon, sabi noon, hindi na sa tubig kundi sa apoy. Ano nag-hold ng apoy na yun, ng galit ng Panginoon? Yung long suffering po ulit ng Panginoon. Kung bakit hindi pa tayo nalilipol? Dahil meron pang Diyos na banayad sa pagkagalit. Okay, so 2 Peter 3 verse 9 and 10. Ito na po yung nababanggit ko kanina. Hindi mapagpaliban ang Panginoon. Yan po ang sinasabi natin kanina. Hindi kinakalimutan ng Panginoon ang bawat tao ang kanyang ginawa, and ang bawat pangako ng Panginoon, hindi niya din po kinakalimutan. Nagaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, sa atin, na hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, isa po ito sa mga verse ng mga whosoever na ang sabi, lahat ng tao ay dapat magsisi. Pero kung babalikin niyo po ang context ng 2 Peter, ang kausap dyan ay mga mananampalataya. So, ang kausap yung tinutukoy ng lahat ay magsipagsisi lahat ng pinili ng Panginoon. So, hindi pa ginugunaw ang mundo kasi hindi pa napapangaral ang lahat ng pinili ng Panginoon. So, yung long suffering ng Panginoon nag-hold sa mga pinili ng Panginoon upang mapangaralan, sila ay magsisi at manampalataya. And then, kapag natapos na yon, muli na pong gugunawin ng ating mundo. Okay po? So, yun yung ibig sabihin ng lahat. Ang lahat dyan ay lahat ng pinili ng Panginoon. Kung niyo pong yung isang preaching dyan, yung tanong din dyan, bakit lahat? Kaya diba yung lahat ng tao, lahat ng giraffe, lahat ng kabayo? So yung lahat po na dyan, kung inyong babalikan yung context ng 2 Peter, ay lahat ng manampalataya or lahat ng pinili ng Panginoon. Okay po? So nagigets po natin, yung long suffering ng Panginoon na nag-hold ng kanyang galit sa mga unbeliever kung bakit hindi pa ito ginugunaw. And kung bakit meron pa ding unbeliever ngayon. At kung bakit ang galit ng Panginoon ay hindi pa ibinubuhos dahil ang kanyang long suffering. Pero ano yung epekto sa unbeliever? Lalong hindi nagsisi. Sabi ng verse 5 nung sa Romans chapter 2, pinagmatigas palalo ang kanilang puso. Okay, so yun po yung unang epekto sa mga unbeliever. Number 2, na epekto naman po
ay, siyempre po, pag may unbeliever, merong believer. Ano naman naging epekto ng long suffering ng Panginoon, yung kanyang banal na pagagalit sa mga taong mananampalataya? Ano po naging epekto nito? Muli po nating basahin Romans chapter 2, verse 4. Pakibasa nga po ng ayang mga nasa kaliwa. Okay, ready now? Read. Yan. So, kung naging epekto, kung kanina po ipagmamatigas ang puso, sa mga hindi mananampalataya, sa mga mananampalataya naman po, ito naging epekto. Sila ay nagsisi. Letter A ay repentance. So, muli po, balik tayo sa ating example. Merong tubig, merong dam, may tao. Yung tubig ay ang galit ng Panginoon, yung dam ay long suffering ng Panginoon, ang tao ay tao. Yung kanina, unbeliever, mayroong notice na mayroong dam lamang na maghahawak, umalis na kayo. Sabi ng unbeliever, ayaw ko. Pero ngayon, itong believer naman, ang naando sa ganong kalagayan, abay, salamat sa dam. Magsisisi na ako. Aalis na ako dito bago pa bumagsak ang tubig na paparating. Ngayon, ang naging epekto po sa believer, letter A, ay repentance. Ito yung naglilid sa upang magsisi. So, kanina po, example natin kanina, si Papa uli, nangupit uli ako, and then, nung nakita ko, ba, hindi ako napagalitan, siya, hindi ko na uulitin yun. Hindi ko na uulitin yung aking gagawin dahil ang aking tatay ay mabuti kahit ako ay nagkasala. And then, nag-lead yun upang ako ay magsisi. Okay? So, yung kanina, lalo niyang sinabutahe, magnanakaw uli ako. Yung kanina naman, ulo, kagaling na ang tatay, hindi na ako magnanakaw. So, ganun po yung pangalawang naging epekto sa pabutian naging epekto nito sa mga believer, repentance. And then, sabi din po ng verse 10, so kung kanina, galit, puot, kahapisan, at kapigatian, ngayon po sa verse 10, datapwat, ito naman sa mga believer, kalawalatian at karangalan. Yung glory and honor. So, ipagsamahin na po natin yung letter B, glory, letter C, honor. Bakit tayo meron na yan? Dahil yung chance na binigay ng Panginoon ay tinig natin, tayo nagsisit na ng palataya, nabigay pa din po ng Panginoon, ay nag-lead sa atin upang tayo magkaroon ng glory and honor dahil po ng Panginoong Jesus. So natatamasa natin yung meron ng Panginoong Jesus dahil ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Kanya. Kaya po isusure natin palagi ang ating sarili na ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Panginoong Jesus. Kasi kung ano meron ang Panginoong Jesus, ay meron din tayo. So kung kanina sa ating Bible quiz, tayo ay mga kinupkup ng Panginoon, naging anak niya, na tayo nanampalataya. Kaya kung ano yung merong anak, meron din po tayo. So kung ang langit ay palangit, tayo po ay palangit din. Kung ang anak ay merong pamana ng Panginoon, meron din po tayo. At yun yung magandang balita sa atin. Yung glory and honor. Yun po nagiging epekto, hindi lang sila nagsisi. Sa believer, tayo po yun. Kaya po kung may mga bisita pa dito, dapat na po kayong magsisi. Dahil meron talagang judgment na paparating ang Panginoon. Ano nag-hold? Yung kanyang long suffering. Matetreasure mo yung long suffering once na yung agalit ng Panginoon ay hindi na pupunta sa iyo. Okay, so merong glory and honor. Letter D ay yung pong peace. Ano po ang meron tayo pa? Mga believer, meron tayong kapayapaan. Sa verse 10, dati po't kawalatian, karangalan, kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Mga believer, sa Hudyo, ang unang-una at gayon din sa Griego. Sa verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So salamat na ang pagligtas po ng Panginoon ay hindi lamang sa Israel. Kasi kung tayo, ang pagligtas ng Panginoon ay sa Israel lamang, labas po tayo dyan. Ang tawag natin sa mga hentil, kumakain ng kung ano-ano, puro Diyos-Diyos ang sinasamba. Pero salamat ang Panginoon, ang kanyang pinili, hindi lamang Israel, nadamay tayo mga hentil, upang yung mararanasan ng Hudyo, ay maranasan din po natin, lalong higit maranasan natin yung pagliligtas ng Panginoon. So, we obtain peace dahil lang long suffering ng Panginoon. And matetreasure nyo po yan, yung peace, at ang tunay na Kristiyano lang po ang mayroong tunay na peace. Kasi ang tao po, mga unbeliever, pumupunta saan? Sa mga lugar at ang kanilang tugtog pa, wag muna tayong umuwi.
So, ang tugtog nila, parang yung pag nakikita ng magagandang tanawin, may peace. Kapag nakaupo sa duyan, aba, mukha din namang mapayapa eh. Pero hanggat ang tao ay walang kapatawaran, walang tunay na peace sa kanyang buhay. Kumbaga sa isang, mayroong pinagkakautangan, kunwari inyong converge, ang inyong kuryente, ang inyong tubig ay hindi pa bayad. Tunay, pag dumating na si Judith, nakakatakot po yan. Pwede kang maglibang, pwede kang pumunta sa lubo, pero hindi nawawala ang Judith ng iyong babayadan. Hindi porket nagpalubo ka, ay mawawala na ang iyong babayadan. Kumbagay, bigyan ko na sa lubo, baka makarating yung maninigil, baka may mapatulan. Walang tunay na peace, pero salamat, ganoon din tayo. Ang unbeliever, pwede niya ma-enjoy ang tanawin, mga bagay na meron siya, pero walang tunay na peace. Pero tayo man ay nakatingin sa bilalim ng bubong, tayo man ay nakatingin sa kung anong mga bagay, meron tayong tunay na peace. Bakit? Ang ating kasalanan ay bayad na. Ang ating kasalanan ay hindi nasisingilin ng Panginoon. Kumbaga sa kuryente, tubig, converge na bayad na. Namiski dumating yung mamumutol, aba, lalabas mo resibo. Whoop, bayad na. O, di ka po. Pero yun ay pag merong mahiningil, na hindi ka pa bayad, ay hanap eh. May tsinelas, walang tao. Yung aso, hindi nakakandado. Bakit? Umiiwas sa maniningil. Alam niyo po, ganun ang ginagawa ng unbeliever. Nalong tumatakas sa Panginoon na ang kala, makakatakas. Pero tayo, salamat sa biyaya ng kaligtasan na meron tayo. Kung bakit meron tayong tunay na kapayapaan dahil ang ating kasalanan ay nabayada na dahil ng biyaya po ng Panginoong Jesus. So yun yung na-obtain natin. Meron tayong repentance, meron tayong glory, meron tayong honor, and we have that peace na binigay po sa atin ng Panginoon. At ang tunay po mga ka-treasure niyan ay mga taong mananampalataya, believer. Magbasa po tayo ng verse kasi medyo paaga pa naman. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Yan. So, alam niyo po kung bakit natutuwa sa ganitong mga pag-aaral? Kasi pag ikinagbabasa tayo ng Biblia, and then nabanggit yung verse mo binasang, ano ba yun? And then mababanggit pala sa preaching, aba yun pala yun. Hindi ka po, kung kayo mayroong mga ganong aspeto, ang Bible ko po kasi mayroong orange. Yung orange na yun, yung mga familiar verses na nababanggit sa mga preaching or kaya sa mga nababasa ko sa paligid. And then pag binasa ko, yun pala yun. So makikita natin yung matatreasure natin, ang salita ng Panginoon ay tunay na kumakausap po sa atin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 2, with the context ng giving, pero atin pong iugnay sa long suffering ng Panginoon. Verse 2, kung paano sa maraming pagsubok, sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So pag sinabi ng Macedonian Church, sa kabila ng kanilang great trials and afflictions, nagdulot pa ito para mas lalo magbigay sa Panginoon. Sa believer and unbeliever, sa unbeliever, kapag sila nakaranas ng pagsubok at kabigatian at malabis sa karukaan, ano po nangyari? Nagiging atheist. Nagiging rebelde sa Panginoon. Kung meron Diyos, bakit ito nangyayari sa akin? Kung meron Diyos na mabuti, bakit meron gantong nangyayari sa mundo? So, ang naging effect sa kanila nung paggawa ng Panginoon ay palaging sa pa-negative. Yun yung naging epekto. Kung baga sa long suffering, imbes na magsisi, lalo nagmatigas. Dito naman po, sa Macedonian Church, dahil sila believer, yung pagsubok sa kapigatian at malabis sa karukaan, ano po naging epekto sa kanila? Lalo sila naging mapagbigay. Makikita natin yung pinagkaiba ng epekto sa unbeliever at sa believer. Lalo nilang pinagpuri ang Panginoon. Lalo nilang na-treasure na Lord, salamat, dahil sa kabila nito, ikaw ay nananatiling mabuti. Yan. So, yun po yung sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Psalms chapter 103 verse 4. Okay, pakibasa nga po ng inaantok uli. Labo po. Yan, inaantok na nga. Sino? Ready now? Read. Ito po, ito isa sa pinaka-favorite kong ituro sa Bible study. Ang sabi ng verse 4, ito yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Verse 4, na siyang tumutubo sa iyong buhay sa pagkapahamak. Ito po yung mga muntik na tayong mamatay.
Paglampas mo, saka pumatak yung niyog. Paglampas mo ng crossway, biglang may nagbanggaan. Yung pagsaksak mo, saka paghugot mo ng iyong kamay, saka pumutok yung extension. Yung mga muntik na tayong mamatay, ang Panginoon pong may dahil nun. Siya yung tumutubo sa iyong buhay sa pagkamak. Muntik ka nang mamatay. Okay? Duplicity. Yan. So, buhay ng pagkapahamak. And then, ito yung long suffering. Na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kawaan. Ito naman po yung makikita natin na ang Diyos, sa kabila na siya pikam-pika, alam niyo po yung sa mga bata, yung patagang gustong-gusto mo ng yung ang Diyos ay ganun din. Hindi ka na naman nagbaghapon. Hindi mo na naman, na ang Diyos ay pikam-pika na sa atin, pero salamat sa long suffering ng Panginoon. Pwede ka naman patulan di ka po? Kasalanan ang ginawa mo. Dapat, din niya po sa Pilipinas, kapag nakapag-kriminal, hindi naman pwede ang pulis, dahil maaway na ko, palalabasin na kita. Walang ganon. Huli ka agad. And ikinukulong ka agad. Kung ganon po ang Panginoon. Nakapanood ka ng basta sa, tanggal isang mata. Parang tanggal din isang mata na iba. Nakapangupit, tanggal isang daliri. Hindi nagsimba, tanggal ang binte. Kumain na kung ano-ano na hindi nagbigay, putol ang small intestine. So kung Diyos ay papatol kagad sa ating ginagawa, na narapat din naman, pero salamat, merong long suffering na ipinapataw pa ang Panginoon. Pwede ka naman niyang patulan Pero salamat, ang ibinibigay niya pa sa iyo ay long suffering. Titingnan natin kung paano tayo mag-response. Tayo ba'y katulad ng unbeliever na lalong inaabuso? Or tayo ba'y believer na lalong mag-aayos, salamat sa Panginoon sa kanyang mabanayad na pagkagalit? Mahaba po yung Psalms 103, maganda pong basahin yan, mga bagay na ipagpapasalamat sa Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 20, muli po yung kwento ni Noah. Ang naging epekto sa mga believer sa family ni Noe, sila ay sumunod sa Panginoon, sabi ng 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Itong si Noah, makasalanan din naman, pero dahil believer, nananampalataya sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, gumawa ng daong, and sila po inaligtas. Yun ang naging epekto sa kanila ng kabutihan ng Panginoon. Yung 120 years na binigay ng Panginoon, tinik nila upang sumunod sa Panginoon at magsisi. So sana ganun po maging epekto sa atin. Na yung kabutihan ng Panginoon na go-hold ng ating mga kasalanan ay mag-lead upang mag-ayos pa at mas lalo pang magpagamit sa Panginoon. And then, 2 Peter chapter 3 verse 15. Sige nga po, pakibasa po muli. Sabay-sabay, ready now? Read. Okay, ano po ang dapat tingnan natin sa pagpapahinuhod ng Panginoon bilang believer? Ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. So, kung tayo ay kagad ipinatulan ng Panginoon, wala tayo. Ubos tayo. Walang maliligtas sa atin. Pero salamat, mayroong long suffering ang Diyos Ama na nag-hold ng ating mga kasalanan at nag-lead upang tayo ay manampalataya. So, kung ang Panginoon pala ay mayroong mahabang hapin, mahaba kanyang pasensya, ay nag-lead sa iyo upang ikay maligtas, dapat i-take muli natin, ngayong tayo iligtas na, Lord, salamat, hindi mo agad ako pinapatulan. Kasi bilang Kristiyano, nagkakamali pa din po tayo Hindi naman tayo perfect. Tayo ay pasemplang-semplang, pakamali-mali. And laging kung hindi itatama, mawawala lagi sa hulog. Pero salamat, mayroong long suffering na nag-hold upang tayo magpaayos sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Merong time na tayo talaga nasa downside, discouragement. Yung tayo ay parang walang-wala na, pero salamat, merong long suffering na magpapaalala sa atin, mahaba pang hapin ko. May time ka pa para bumawi sa Panginoon. So, sana po tayo maging katulad ng ganon. And last verse po natin, Galatians 5 verse 22 and 23. Tingnan niyo po yung Galatians 5 verse 22, ito po yung proof of the Holy Spirit. Makikita po natin, datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, love, katuwaan, joy, kapayapaan, peace, long suffering, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Sinasakulo po ito yung nakaraan. Kaamuan, nagbibigay laban sa gayong mga bagay, walang kautusan. Balik po tayo sa verse 22. Kung niyo pong napansin, yung attributes kanina ng Diyos na napakabuti, ngayon ay pwede nating maging bunga sa atin ng Holy Spirit.
na yung nag-hold ng ating kasalanan, kung paano tayong kinakaawaan ng Panginoon, ito po naman yung hamon sa atin. Kung ang Diyos nating pinansampalatayana, nag-hold ng ating buhay, ay mapagpahinuhod, dapat tayo din po. Ito yung hamon sa atin. Pwede ka din namang pumatol kagad eh. Pero dahil meron kang maalalang Diyos na hindi kagad pumapatol, ang mag-hold sa iyo ay yung bunga ng Espiritu sa ating buhay. Papahinuhod. Sabi niya po sa Facebook, you can fake the worship, but you cannot fake the fruits. Kusa po yung lalabas sa atin. Pwede ka makitang tayo ay active, pero hindi natin mapepeke kung paano nga ba nag-work sa atin ang Panginoon. At sana makita po natin, mahirap po yan, napakahirap po ng fruit of the Holy Spirit i-apply talaga sa ating buhay. Pero dahil tayo temple of the Holy Spirit, nag-aaral pa tayo ng attributes ng Panginoon, na yung awa niya ay nag-lead upang tayo maligtas. Sana po isa to sa maging bunga sa atin, yung pagpapahinuhod. Magkaroon lagi tayo ng ganong part sa ating buhay. Na tayo, hingang malalim, and then tuloy uli sa pinapagawa ng Panginoon. At mahirap po yun. So, sabi nga nung laging isigaw mo na lang, ang Diyos na ang gaganti. Ang Diyos na ang bahala. Ang Panginoon ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa atin. And for our application, paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, ay yung dalawang bagay. Naisulat ka po, mga kapatid. Yan. Una, sa unbeliever. Paano natin i-share, i-apply ang long-suffering ng Panginoon sa unbeliever? Share the long-suffering of God to the unbelievers. Meron ka pang kamag-anak, kaibigan, mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya, hindi pa nadating yung tubig, may dam pa. Anong dapat natin gawin? I-share ang long-suffering ng Panginoon. Huy, magsisi ka na. Hindi pa dumadating ang Panginoon. Hindi pa dumadating ang kanyang galit. May time pa upang magsisi. Sa mga sa mga unbeliever nating nais ding maligtas, anong dapat nating ipakita sa kanila? Na mayroong Diyos na mahaba pang hapin, pero hindi natin alam, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng isang araw. So this is the time para i-share ang long-suffering ng Panginoon to the unbelievers. And as a believer, paano ito natin ma-apply? Treasure it. And wait for the Lord. Lalo mag-ayos ng buhay at mag-intay ng kanyang muling pagbabalik. At ang Diyos po ay hindi niya kinakalimutan ang bawat nating ginagawa. So yan po ang ating munting pag-aaral patungkol po sa Father's long-suffering. Tayo po manalangin.